Habang tinatanggal ni Pedro ang nakabuhol na tali, ay bigla na lamang niya naramdaman ang maitim na aura na papalapit sa kanya. Nababatid niyang nasa peligro ang kanyang buhay. Kusa na lamang umiwas ang kanyang katawan nang biglang may umatake sa kanya sa bahaging likuran. Napansin pala siya ng isang katutubo sa hindi kalayuan at palihim siyang nilapitan upang haribasin ng palakol. Nagawa ang uluhan sa pinatalas na bato. Hindi niya lubos maisip na kaya niyang iwasan ang atake kahit na hindi ito nakikita ng kanyang mga mata. Nagiging matalas ang kanyang pakiramdam tuwing nasa panganib ang kanyang buhay. Matapos ang ataking iyon, ay muli siyang hinaribas ng katutubo at mabilis niya itong naiwasan. Malakas niya itong sinipa at sinundan pa ng malakas na suntok. Subalit, hindi man lang ininda ng katutubo ang matinding suntok ni Pedro. Tumayo ito sa pagkakadapa at muling sinugod ang binata. Nagbunong braso silang dalawa habang nagpagulong-gulong sa lupa. Umaibabaw siya dito at walang habas niyang pinakain ng malakas na suntok na nagpayanig sa panga ng kalaban. Hindi na niya binigyan pa ng pagkakataong makaganti ito dahil ubod lakas niyang hinawakan ng ulo ng katutubo at walang awang pinilipit ang leeg. Hindi pa nakontento si Pedro sa kanyang ginawa sapagkat kinuha niya ang palakol ng kalaban at paulit-ulit niya itong hinataw sa dibdib. Nabali ang mga buto nito at tumusdi ang puso habang tumatagas ang sariwang dugo matapos niya itong haribasin ng palakol. Mabuti na lamang hindi huminto sa kakasigaw si Romano, dahilan para hindi mapansin ng ilang mga katutubo ang nagaganap na labanan sa pagitan nila Pedro at ang sumalakay sa kanya. Iniwan niyang nakahandusay sa lupa ang bangkay nito at muling lumapit sa kulungan ng dalawang bihag na babae. Ginamit niya ang talim ng palakol para mabilis niyang mabaklas ang tali. Tinulungan niyang makatayo ang dalawang bihag na labis na nanghihina na tila hindi pinakain ng ilang araw. "Mga binibini, ayaw niyo bang kumilos?" Usisang tanong ni Pedro sa dalawang dilag. Tumango lang ang dalawang babae bilang tugon at mababakas pa rin sa kanilang muka ang labis na takot. Nagsimula na ulit kumilos ang binatang si Pedro habang nakasunod sa kanya ang tinakas niyang bihag. Napahawak pa ang dalawa sa laylayan ng damit ng binata. Nakakailang hakbang pa lamang siya ay bumungad na sa kanya ang isa pang napakabahong kulungan kung saan naroon ang kapatid na si Romano. Mabilis niya itong natunton dahil sa malakas na sigaw nito. Lumapit si Pedro sa kulungan at walang habas na pinutol ang tali na nagsisilbing kandado. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kapatid matapos niya itong palayain. "Kuya Pedro, akala ko dito na ako mamamatay. Salamat at dumating ka." Pabulong na wika ni Romano sa kanyang kuya. Akmang tatanungin pa sana ni Romano ang nakakatandang kapatid tungkol sa dalawang babaeng kasama niya, ay inunahan na siya ni Pedro na kailangan na nilang magmadali dahil napakaraming kalaban. Doon muli sila dumaan sa bahaging likuran na walang mga bantay kung saan nakahandusay ang bangkay ng isang katutubong kanyang pinaslang. Laking gulat ni Pedro nang masipat niya na wala na roon ang bangkay na umatake sa kanya. Nagtataka siya kung paano ito naglaho. Imposible din na mabuhay ito sa tindi ng mga natamo nitong pinsala. Ang mga katanungan na iyon sa kanyang isipan ay agad naman nagkaroon ng kasagutan nang sumigaw ang kasama nilang babae na ikinagulat naman ng dalawang magkapatid.
Napasigaw ang dalawang babae dahil sa mga kamay na humawak sa kanilang mga paa. Matutulis ang mga kuko nito, nakawangis ng bayawak. Pilit hinihila ng kamay na iyon ang dalawang dilag patungo sa ilalim ng hukay. Mabilis na hinawakan ni Romano ang kamay ng isang babae dahil unti-unti nang lumulubog ang katawan nito sa lupa. Habang si Pedro naman ay walang habas na tinabas ng hawak niyang palakol ang kamay ng halimaw sa ilalim ng lupa, dahilan para mabitiwan nito ang dalaga. At gayon din ang ginawa niya sa isa pa, habang mahigpit na hawak ng kanyang kapatid ang kamay ng isang babae. Matapos nilang maisalba ang dalawang mayuming dalaga, ay doon napansin ni Pedro na may kakaiba sa lupa. Ang kanina lang na matigas na lupa ay bigla na lang lumambot na parang kumunoy. Ngunit ang pinagtataka niya kung bakit doon lang sa banda ng mga kamay na iyon lumambot bigla ang lupa. Napatigil na lang ang pag-iisip ni Pedro nang malinaw niyang narinig ang pagtangis ng halimaw sa ilalim ng lupa. Malakas din ang kutob niya na hindi lang nag-iisa ang nilalang ang namamahay sa lupa, at hindi na nga siya nagkamali ng hinala dahil bigla na lang umahon sa lupa ang napakaraming halimaw, mga nilalang na may katawan ng isang dambuhalang komodo. Hindi sila mga ordinaryong komodo dahil meron silang mapupulang mata, matutulis na kuko at ngipin, mahaba ang buntot at higit sa lahat puno ng tinik ang katawan. Pinalibutan sila ng mga dambuhalang komodo habang nakausli ang mahabang dila na may tumutulo pang malapot na likido. Tingin ni Pedro, ang mga halimaw at mga tubo ay iisa dahil bigla na lamang naglaho ang mga ito. Gumapang sa tatlong kasama ni Pedro ang matinding hilakbot na tilay hindi sila sisikatan pa ng araw. Mutya, kailangan ko ang tulong mo. Napapaligiran na kami ng mga halimaw. Ano ang gagawin ko? Bulalas na wika ni Pedro sa mutya ng bulalakaw sa kanyang isipan. Pedro, binalaan na kita kanina na hindi ordinaryong nilalang ang mga katutubo. Hindi ka nakinig sa akin at hindi ka rin naging maingat. Ang magagawa ko lang ay bigyan ka ng espiritual at pisikal na lakas. At pagdating naman sa pakikipaglaban, ikaw na bahala gumawa nun. Tugon naman ni Mutya sa isipan ni Pedro. Kuya Pedro, ano nang gagawin natin? Bakit kayong ka pa natulala? Bulalas na tanong ni Romano dito. Wala siyang kaalam-alam na kinakausap ng kanyang nakakatandang kapatid ang mutya ng bulalakaw sa isipan. Itinoon niya muli ang kanyang sarili sa mga halimaw. Matapos niya makausap ang mahiwagang tinig, hindi na niya pinansin ang sinabi ng kanyang kapatid. Wala siyang magagawa kundi labanan ang napakaraming nilalang na nakapalibot sa kanila. Ilang segundo lang ang lumipas ay unti-unting umiinit ang kanyang katawan na para bang nagbabaga ang kanyang kalamnan na parang magma. Nagsisimula ng umusok ang kanyang mga balat at tila nagiging itim na metal ang kanyang mga kamay. Pakiwari niya ay parang maso sa bigat ang kanyang kamao, at kung sino man ang tamaan nito, paniguradong basag ang bungo. Nagtataka ang tatlong kasama niya, lalo na ang kanyang kapatid na si Romano, kung bakit umuusok ang kanyang katawan at nagiging mainit ang buong paligid na tila ba para silang nasa bunganga ng bulkan. Matapos lumukob sa katawan ni Pedro ang malakas na enerhiya ng mutya ng bulalakaw, ay naisipan niyang ibigay sa kapatid ang palakol para gawing armas. Aharapin niya ang mga halimaw na tanging kamao lamang niya ang kanyang gagamitin.
Ikiniyom niya ang kanyang dalawang mga palad at handang labanan ang mga nilalang. Dahil nag-uumpisa na kumilos sa mga ito, laking gulat na lamang niya nang sabay-sabay umatake ang mga halimaw na komodo gamit ang matutulis nilang kuko. Hindi niya alam ang gagawin kung sino ang uunahin. Maaring masawi din sa atake ng mga nilalang ang kanyang mga kasama. Nang papalapit na sa kanila ang mga dambuhalang komodo, ay isang mahiwagang lagusan ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Isang portal patungo sa kabilang dimensyon. Iniluwa roon sa lagusan ng isang maladiwatang dalaga na nakasuot ng puting bestida na maraming palamuting ginto at hiyas sa katawan. Nagwika sa kanila ang misteryosong babae na kailangan na nilang magmadali na pumasok sa lagusan dahil muli na ito magsasara. Wala silang nagawa kundi ang pumasok sa portal kahit hindi nila alam kung saang lupalop sila dadalhin. Hindi na mahalaga sa kanila kung ano ang mundo na kanilang patutunguhan dahil nasa bingit na sila ng kamatayan. Mabilis silang pumasok sa lagusan at hinigop sila ng isang malakas na hangin na tanging kadiliman ang gumuguhit sa kanilang mga mata. Agad namang naglaho ang lagusan matapos silang lamunin ng dilim. Nakapikit ang kanilang mga mata habang may humahatak sa kanila na malakas na aura. Isang napakalinis at dalisay na presensya. Sa muling pagdilat ng kanilang mga mata, isang malaparaisong isla ang bumungad sa kanila sa paanan ng mataas na talon.